At sa punto po ito, makakausap naman po natin sa telepono Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Hinggil po ito sa pagdiriwang ng Migrant Workers Month. Magandang umaga po, Diane Carrer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Magandang umaga po, Ma'am Diane, at magandang umaga po sa mga nanonood po sa ating programa, lalo na ang mga OFWs po natin. Alright, Yusek Olalia, ngayon po pinagdiriwang ang Migrant Workers Month. Ano po ang focus po ng ating pong celebration ngayong buwan na ito? Unang-una po, ang ating pinagtutuunan ng pansin ay ang ating mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo, no? Yung buwan na ito, kinikilala po natin ang kanilang kabayanihan, ang kanilang kontribusyon, ang itulong nila sa kanilang mga pamilya at lalong-lalo na sa ekonomiya ng ating bansa. Ipinagdiriwang din po natin ang June 7 bilang pagkilala sa pag-craft 31 years ago ng isang pinakamatibay na RA 8042 na kung saan isang batas ang ating isinulong para po sa kapakanan ng ating mga OFWs. At dahil dito, bilang kapalit sa kabayanihan nila, kinikilala natin na ang mga programa ng ating pamahalaan ngayon, lalong-lalo na sa Bagong Pilipinas, ang siya makakatulong po at makakaahon sa hirap ng ating mga OFWs. Regarding that po, no, Yusek, bilang pagbibigay importansya sa ating pong mga OFW, ano po yung mga panukalang batas na nais po natin rin supportan, it is maisulong po para po sa protection po ng ating mga bagong bayani? Marami po tayong tinatawag na challenges, no, o kaya gaps sa ating mga pulisiya, lalo na sa pagpapatupad ng iba't ibang mga problema ng ating OFWs, no. Sa larangan po ng illegal recruitment at human trafficking, alam po natin na laganap ngayon yung mga scam hubs at yung mga nanloloko na nakabase sa ibang lugar, lalong-lalo na yung naninirahan sa ibayong dagat, no. Kaya tayo tumitingin kung paano natin paiigtingin itong ating kasalukuyang batas na umiira laban po sa illegal recruitment at trafficking in person, no? Kaya pwede po nating isulong yung pag-amyenda para lalo pang pagtibay at palakasin itong ating batas na ito. Pangalawa po ay yung OFW hospital, no? Alam natin na yung medical services at yung pagbibigay ng tamang kalusugan at pagpapagamot sa ating mga OFWs ay importante rin. Kaya ating pong sinusuportahan yung bill o panukala na nakasalang sa Kongreso para po sa OFW Hospital. Then lamang po to sa mga batas po na ating pong sinusuportahan para po sa ating OFWs. Kaugnay pa rin naman po na nangyayaring tensyon sa Middle East, ano pong update po sa ating repatriation program po, Yusek? Ilan na po ang ating pong napauwi dito sa bansa at ongoing or tuloy-tuloy pa rin po ba itong repatriation program natin, sir? Yes po, ma'am. Tuloy-tuloy po yung ating rescue at repatriation ng ating mga kababayan na iipit sa gusot sa Middle East, no? Sa ngayon, ang datos natin ay umaabot sa mahigit 10,200 na yung successfully na repatriate natin at naipabalik na natin dito sa Pilipinas at sa kanilang pamilya sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa. Patuloy pa po yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang mga counterparts at ibang partner agencies natin para na sa ganon, hindi lamang yung pag-repatriate ang tututukan natin. Ang mas importante rito ay yung tinatawag nating reintegration program. Alright, maiba naman po ako, Yusek Olalia. Yung ating pong mga kababayan na siguro po or kanila pong pamilya na mga OFW, may mga na-monitor po or nag-report po sa inyo na naapektuhan po nitong nagdaang malakas na lindol? Opo, ang ating pong regional offices sa Mindanao ay nakaantabay at handa pong tumulong sa mga apektado nating OFWs at kanilang pamilya, no? Ang Region 12 po natin ay nandoon po at nagbibigay ulat sa atin oras-oras, no? Doon po sa mga OFWs natin na apektuhan, karamihan dito yung na-stranded sa airport, no? At na-divert. Lalong-lalo na noong po nagkaroon ng earthquake nung araw na yon, may mga palipad tayo na papunta mismo sa Jensan. At dahil hindi bukas yung Jensan Airport, sila po ay na-divert sa Davao Airport. At ang ating regional office doon ay tumulong sa 7 nating OFWs. Sila po ay binigyan ng pansamantalang accommodation at sila po ay binigyan ng transportation at hinatid patungo po sa kanilang destinasyon dyan po sa Mindanao. Well, panghuli na lamang po, ngayong pong Migrant Workers Month, mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga OFWs at mga manggagawang Pilipino abroad.
Unang-una po, salamat sa programa po ninyo at sa Bagong Pilipinas po, wala po tayong tinututukan kundi yung kabutihan at kalagayan na mapanatili. Mukhang natuto lamang po ang ating linya ng komunikasyon, pero yan po ang ating panayam kay DMW Undersecretary Bernard Olalia. Salamat po, Yusek Olalia.